Naghahanap ba kayo ng bahay na mabibili o malilipatan? Tama-tama, may isang bahay sa Rizal na napakaganda. Pero ang mga tumira rito, hindi tumagal. Sa mansyong ito kasi, di umano, meron ng mga nakatira. Ako si Ricky Singgapan, ang first na may-ari ng bahay na to. Nung natapos to, masasabi mong sa dream house. Maliwalas, malaki siya kasi meron kaming atik. Nung iniwanan namin yung bahay na yon, meron parang nagpaparamdam. Naniwala din ako doon kasi talagang naka-experience ako sa bahay na yon. Kung babalik, kinilabutan ako bago pa lang pumasok ng gate. Ang for sale na bahay na ito sa Rizal, na itayo taong 2003. Meron itong 2 palapag. Pagpasok sa loob, makikita ang 5 kwarto, 4 na banyo, at 2 kusina. Pag pasok ko ng maid, parang nalulungkot na kinikilabutan. Tapos to ng 2004. 3 years lang namin to natirahan. Tuwan-tuwa kami dahil sa napakaganda ng pagkagawa ng bahay. Kaya lang, mag-1 year na kami dito nakatira. May napapansin na kami sa bahay na to. Dati kasi nanonood akong TV rito. May TV ako dyan dati. So nakakita ko anino lang na korting tao dito sa may hallway na yan. Dito. Itong forma ko to, parang dito lang siya nakatayo. Iba yung anino ng tao na normal. Sa nakita ko talaga na buong-buong pagkaitim. Pero kung meron man daw na pinaka-pinangingilagan noong parte ng bahay, ito ang tinatawag nilang secret door na daanan papunta sa attic. Ako po si Justin Lubete. Ako po ay caretaker dito sa bahay. Nung una ko pong pasok dito, meron po akong narinig sa taas. Parang bumukas na pinto, yung sa attic. Parang may naglalakad, nakakaiba. Yung talagang lakad niya parang mabigat sa mga nararamdaman namin sa bahay. Parang may nakasama kami dito na hindi ordinaryong tao.
Nagkasunod-sunod na ang di umano'y paramdam sa bahay. Tsaka rin daw nagsimulang nagkasunod-sunod ang kamalasan nilang mag-asawa. Nahihirapan na kami, may pagtatalo na, parang bumigat. Bumigat ang dating ng buhay namin. Nag-usap kami ng asawa ko na sana mabenta na itong bahay na to kasi baka bumibigat tayo dahil sa ganun eh. Nakakasama natin dito na hindi natin kakapwa. Binabaan na namin yung presyo para mabilis mabenta yung bahay. Mabilis naman daw nilang naibenta ang bahay. Pero ang pangalawang pamilya na tumira rito at ang iba pang mga sumunod, hindi rin daw tumagal. Pare-pareho rin silang di umano ginagambala ng mga espiritu na nakatira sa bahay. Ang pangalawang may-ari ng bahay, kinuha si Negi para maging caretaker nito. At kahit si Negi, hindi raw nakaligtas sa mga kakatuwang karanasan. Tiniran ko po ng 3 taon. Tapos pag kami natutulog na dyan nung kasama ko, this oras ng gabi, syempre kwentuhan pa kami. Bigla na lang isang pinto talagang babalabag ng gano'n. Gumaganon. Dinig namin. Bukas yung pinto namin lagi. Kaya nung yan yung kumilos na, nagsara na kami ng kaibigan ko. Ako po si Pilar Yungko, may-ari ng salon. Katapat ako ng bahay na haunted. 20 years na ako nakatira dito. Yung katulong nila, nagiging customer ko. Na naririnig nila may tumatakbo sa hagdan at aakyat bababa. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa loob ng bahay, ang mga nakatira rito lagi raw nag-aal sa balutan. Katunayan, simula 2007, ang bahay na ito 5 beses nang naipagbili. Nung pang-apat na nakabili dyan, yung dati niyang tauhan, sa attic sila natutulog. Nagkainuman, binato ng piso. Aray! Ano ba yun? Sakit! Pare! Pare! Gising! May lumulto tayo! Hindi naman pare! Lasing ka pa yata eh! Nakita kong gumagalaw yan! Kanina! Tignan mo, binato pa nga ako! Nagtakbuhan sa baba, tapos biglang binalibag. Malayong-malayo na raw ang itsura ng loob nito sa nadatna ng pintor at nagsagawa ng renovation noon na si Mang Lito. Pagpasok ko dito yun noon, nakita ko na hindi maganda ang dating ng kulay. Babaguhin ko. Yung kanina pagpasok ko dyan, tumitinding ang balahibo ko. Stay in daw dati si Mang Lito sa bahay nung pinipinturahan pa niya ang bahay. Sa isa sa mga kama rito siya natulog. Komportable man daw ang higaan, pero dito naman daw siya halos mamatay sa takot. Paghiga ko dyan, yung kama na yon, magtataka ka ang tigas-tigas nun ha. Damandama ko talaga na lumubog yung kama.
Kaya nga binalik ko din eh, nilagay ko sa side niya na higa. Baka ako ayaw lang paggamit yun. Sa kalagitnaan ng shoot ng aming team sa bahay, biglang may lumapit sa kanilang isang lalaki. Napatigil ako, parang gusto kong magkwento na tungkol sa lupa na to. Kinikilabutan pa rin daw siya sa tuwing pumapasok siya rito. Siya si Amir. Bago pa man nagsimula ang interview, si Amir hindi na mapakali. Sir, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Ito po, tumataas po yung aking balibo ko. Parang andito siya. Sinong siya po? Lalaki. Bata pa. Meron na kami na nararamdaman dito, yung mga gamit namin, bigla na nawawala. Naalala ko nga yung dito ako nakapesto. So, Yung ginagawa namin yung pader dyan. Umataas na lang. Umataas na yung balibo ko. Sa kalagitnaan ng interview, si Amir Pwede naman off na. Ayoko na. may bumubulong pa sa'yo? Hindi naman. Wala. Ano ko lang, nararamdaman ko lang. Sa tingin mo pa, pag tinuloy mo, parang mas magagalit pa siya? Hindi. Ayaw niya na. Ayaw lang siyang magkwentuhan. Tuloy pa ba natin yung interview? Tama na. Okay ka na. Okay na. Sa pangalawang araw ng shoot, napansin nila na ang pinangingilagang secret door papunta sa attic bumukas. Kahit ayon sa kanila, hindi ito basta-basta nabubuksan ng hangin. Maliban na lang kung may magpupuwersa. Kitang-kita nga sa kuha ng CCTV na ang pintuan nagkaroon ng awang. Titigang maigi ang video. Mabigat yan eh. Hindi kaya ng hangin yan kung hahangin-hangin lang. Unless otherwise na talagang gagalawin mo yan para bumukas. Nakaganyan eh, nakadikit sa magnet yan eh. Aawa ng Diyo, ayaw kong umakyat yan. Para mabigyang linaw ang mga di umano, mga kakatuwang pangyayari sa bahay. May bibisita ang paranormal investigator na si Ed Caluwad. Ito, mas mataas yung sensitivity level nito. Na kapag tumunog ito, merong energy field na lumapit sa kanya. Nilibot muna ni Ed ang bahay. Pagdating pa lang sa first floor, See? So may kasama tayo dito. Yung the area mismo kung saan ko siya nilapag, meron pang tinatawag na residual na energies, kaya nasagap niya. Merong figure na tumawid dito sa may salamin. Parang shadow. nung nasa hagdan naman si Ed, paakyat sa second floor, kung saan sinasabing mabigat palagi ang pakiramdam. Uy, umibigat. Choking yung energies. Choking. Susunod, Ang bigat ah. Parang kay volume. Ang bigat ah. Parang may ano. May mga dumadaing. Masyado tight yung ano. Parang kay volume. Wala. Parang...
Parang dinadrag ng cable yung tao. Nung narating na ni Ed ang pinangingilagang secret door, parang meron daw sa kanyang sumasakal. Ayan na naman yung choking. Ito na naman tayo. Dito, sinubukan ni Ed na makipag-usap sa mga kaluluwang hindi di umano matahimik. Pwede ba natin ma-invite? Inimbitahan din niya sina Ricardo at Mang Lito. Pero ngayon, sir, yung gagawin natin, ang tawag po dito is yung EVP or Electronic Voice Phenomena. Susubukan po nating makipag-connect doon sa mga nagpaparamdam dito. Ilan ba kayo dyan? Dito ba kayo sa lugar na to namatay? Tayo may sampalok ba dito? Dati. Na puno. Kanina po kasi yung pinakita sa akin, may tinali sa puno ng sampalok. Meron daw rito nakita nakabigti, babae. Babae din yung nakita kong nasabi sa ilalim ng puno ng sampalok. Yung mga kaluluwa na pabalik-balik dito, hindi po sila makatawid kasi parang natrap po sila doon sa bahay. Anumang bagay na napaloob doon sa metro kwadrado na lupa na to na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa nakalipas na panahon ay nagko-contribute po doon sa mga nandito ngayon na entities. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang secret door na papunta sa attic, bigla muling bumukas. Ang problema ko lang po ngayon is hindi sila nag-agree na lahat ay tumawid na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Rest assured na yung ating ginawang panalangin ay panalangin upang ang Panginoon ang manahan dito sa lugar na ito at sa mga piling ng mga maninirahan dito. Ang ating bahay, ating tahanan, kung saan tayo dapat ligtas, payapa, at walang kinatatakutan. For sale pa rin ang bahay. Naghihintay ng mga susunod ditong mananahan. Ang takot hinaharap dahil hindi naman tayo pwedeng mabuhay sa pangamba. Paminsan-minsan, ang malalagim na alaala ginugunita para hindi na maulit pa. Ngayong undas, ipagdasal po natin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na edisyon po ng Gabi ng Lagim. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho. Sa Metro Manila, ang ilan sa masasakyang nadisgrasya, nabangga o nasangkot sa trahedya, dinadala sa MMDA impounding area sa Tumana, Marikina. Ngunit dahil sa malagim na sinapit ng mga ito, ang tambakan ng mga sinawimpalad na sasakyan, tila naging pook na raw ng mga ligaw at hindi matahimik na kaluluwa. 2 ang patay at 2 ang sugatan matapos ma-hit and run umano ng isang dump truck ang kanilang kotse. Sinalubong ng trahedya ang mga sakay na isang van. Andito tayo ngayon sa Tumana Impounding Center sa Marikina kung saan sinasabi nila meron daw maraming nagpaparamdam dahil yung mga ibang sasakyan na naaksidente sa Metro Manila dito dinadala. Kinukunan ko yung van, lumapit ako, kinunan ko yung loob. Buksan ang mga mata. And then, yun yung may something ka lang na maramdaman na hindi maganda. Talasan ng pandinig. Sa lahat ng stations na pinuntahan natin, auction area yung pinaka-may vibe na hindi ako natutuwa. Malawakin ng isip. I know it's somewhere around here. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ngayon Gabi ng Lagim.
impounding area ng MMDA dito sa Tumana sa Marikina. Dito dinadala ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente, pati na ang ilang mga nauwi sa trahedya. Taong 2014, nagsimulang maging operational ang Tumana Impounding Area. Sa tagal nang nakaimbak ng mga libo-libo ritong abandonadong sasakyan, ang lugar para ng ghost town. Marami sa mga sasakyang narito, may mga kwento ng kababalaghan. Ang isa raw sa talagang nagpapaandar sa kanilang takot, ang kotseng na aksidente habang binabaybay ang kahabaan ng C5 Ortigas Libis flyover sa Pasig City noong September 2021. Nagmistulang nilamukos na lata ang sasakyan. Yung driver naman sumisigaw. Nabundol daw sila nung truck. Ang kotse, mukha ng pinitpit na lata. Pinagpapatungan na rin ito ng mga sirang tricycle. Resulta ng pagkamatay ng 3 biktima at pinsala sa mga sasakyan na na-involve. Ayon sa mga security guards sa kanilang pakiwari, ang nasawing babaeng pasahero nito, gabi-gabing nagpaparamdam. Maramdaman ko yung buhok niya na parang sumayad sa balat ko sa likod at sa balikat ko parang sumampay. Tulong! Takot na talaga ako kaya napagdesisyonan kong bumalik doon sa kotse na bangga. Ang nagmumulto sa napitpit na kotse, nagpapakita rin daw sa kasamahan niyang sikyo na si Manuelito. Diyan sa tower na yan, kasi dyan ako pumipisto sa gabi. Makikita ko talaga na mayroong nakapusya dyan, o nakaputi lang. Pagkat malakas ang ulan, doon ako papasok para hindi ako mabasa. Habang nakaupo ko doon sa loob, parang may dumadaan sa salamin. May pagbukas ko, wala naman akong nakita. Lilingong ka ngayon sa baba. Tulong! Kung maaari nga lang daw, gusto nang iwasan ng mga bantay ang dulong bahagi ng impounding area o yung auction area kung saan naroon ang mga naaksidenteng sasakyan. Minsan marinig ko yung van na may parang humihingi ng tulong. Yung tenga ko parang lalaki tapos lalamig yung buong katawan ko. Ang report, patay yung driver nito. Hindi talaga nakaligtas yung driver nito. Dalhin niyo kami sa ospital. Dalhin niyo kami na ospital.
Pero sa libo-libong mga sasakyan na nasa impounding area, may isa raw dinala roon na talaga namang sumubok sa katapangan ng mga gwardya. Ito ang bus na nasunog sa Commonwealth Avenue taong 2021. Nung nagsimula ang sunog, ang mga natrap na pasahero ng bus, binasag ang bintana at nagtalunan para makaligtas. 2 patay at 4 ang sugatan sa sunog sa loob ng isang pampasaherong bus sa Quezon City. Pero ang konduktora at ang isang pasahero hindi na nakalabas ng bus, kaya sila nasunog. Upo kayo dyan! Hindi lang pala ordinaryong away sa pagitan ng pasahero at konduktor ang pinagmulan ng sunog, kundi selos. Ang konduktora raw kasi na si Ameline Sembrana at ang pasaherong nakaalitan niya na si Edwin Dejos, dati raw magkarelasyon. Pagkatapos pong mapula yung apoy, nakakita po kami ng 2 biktima na nasunog po sa may bandang unahan po ng bus. January 2021, nung dinala ang nasunog na bus sa impounding area at simula raw noon, panay na ritong may nagmumulto. Yung sa bus ho, sinong may karanasan dun sa bus? Ang naramdaman ko noon, malabog dun sa loob ng bus. May umiilaw na mga sasakyan na walang tao. Makita mo na talaga na may parang may mga tao doon sa loob na magalaw. Kasi may mga rinig kang sumisigaw. Umakyat po kami doon, tinitingnan namin. Pagka nag-aakyat kami doon, kinikilabutan kami. Sigurado kayo may tao dito, ha? Oo pare, tanong mo pa kay Richard. Totoo nga! Parang may nararamdaman kami bang parang nagmamakaawa. Bakit ba sila? Gusto mo bang mabuhay? Pare! Hoy! Pare! Bakit? Hoy! Hoy! Pati nga raw ang pahinante ng towing truck, hindi pinalagpas ng pagpaparamdam. Wala pala. Sabay-sabay tayo mga sa impyerno! Tak! 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 Sabay-sabay tayo mga sa impyerno! Tigilan nila ako! Bakit ba ako sinanap? Gusto ko pang mabuhay! Tama na! Yung isang pahinante ng towing truck, gabi, nagkahumahangos na tumatakbo. Sir! Anyari? Sir! Anyari? May nakita ako doon, sir! May napansin ako sa guard doon sa, sa may gilid na may nakaputi. Sabi ko, wala naman nakaputi dyan. Ang guard dyan, nandun sa may tower. Sabi niya, tingnan natin kaya natin. Sabi niya, hindi na, ayaw ko na. Sabi niya.
Di ako ngayon, pag alis nila, sinundan ko, pinuntan ko dito. Wala naman ako nakita. Wala naman ah. Hinanap namin ang pamilya ng konduktorang nasawi. At dito sa Caloocan City namin sila natagpuan. Ito naman yung si Ami, puros trabaho ng trabaho. Tapos, siyempre nahihirapan, asyam, nag-aaway na sila. Mabait naman si Edwin, kaya lang, siyempre, silos-silos yan. January 3, 2021, nung araw na pumasada ng bus si Ameline, bigla na lang daw nakatanggap ng tawag si Nanay Flor. O si Ate Ami, nasunog sa bus, may nagsunog. Parang hindi ako makapagsalita. Upo kayo dyan! Hinila sa loob. Halika na, sama-sama na tayo dito, sabi. Sabay-sabay tayo sunog sa impyerno! Nagagalit po kasi hindi niya inisip may anak din po sila. Bakit po ganun yung kailangang gawin? Kasi hindi po namin alam kung sino pong bubuhay sa amin. Masakit po. Nung nalaman nila ang tungkol sa pagpaparamdam di umano ni Ameline sa nasunog na bus, hindi na nila ito ipinagtaka. Yung biglaan na pagkamatay, hindi niya rin ma-accept. Sabi pa nga niya daw, paano yung mga anak natin? Ganun daw ang last na sinabi doon. Mapapanaginipan lang po siya. Natanong ko na, Ma, di ba patay ka na? Tapos ang sasagot niya lang, bakit ako mamamatay? Para buong tapang na harapin ang mga ligaw na kaluluwa sa impounding area, inimbitahan namin ang paranormal investigator na si Mary Cuevas. At ang nagbabalik na dating host ng programang Misteryo, si Ryan Eigenman. Can't see anything. I'm just really freaking scary. May nakapagsabi na sa akin dati yung third eye ko raw ganun. Half open, half closed. Siguro sa buong buhay ko, twice ako nakakita. Ilang minuto pa lang pagdating ni Mary sa impounding area, ang mga nakamonitor na miyembro ng aming team sa CCTV, meron ding napansing dumaan sa camera. Kala ko umuulan, ang daming lumabas sa screen. Hindi rin kasi siya insect or dust na sasabihin natin kasi bilog. Saka meron siya specific direction na pinupuntahan, yung iba lumiliko rin naman sa ibang direction. Naging active yung mga entities or spirits na nandito sa place na to. Si Ryan, unang pinuntahan ang dating pinaglagyan ng nasunog na bus. Maliwanag pa dito sa area na to, so hindi ako medyo optimistic na makakaramdam tayo sa area na to. Si Mary naman, kasama ang mga roving guard sa kanilang paglalakad. Ang gwardyang si Marlon, biglang nag-iba ang pakiramdam. Parang umalaw yung ano ko. Yung bata. Nalalaki Parang niyo? gumalaw yung anit. Stop tayo. High risk. Bakit po? Ano po nararamdaman niyo, sir? Pinipigilan. Wala lang, yung parang ano lang. Gumalaw yung anit. Inaano ka sa katawan. Masakay. Lakas. Si Marlon, itinuro ang kotse kung saan nagpaparamdam daw ang naaksidenteng pasahero. Ito yun. Yan ang parang uno na naman yung bumigat na naman. Pwedeng nag-channel kasi sa'yo eh. Usually kasi pagka mga tragic accidents na ganyan, nandun pa rin sila. Kaya naging haunted yung isang lugar. Tumama talaga sila dun sa sasakyan. So hindi talaga sila makakalis. Maghanap sila ng host o yung vessel. Si Ryan, sunod na pinuntahan ang kotseng nayupi sa aksidente sa C5. And then sinasabi nila na mga bantay dito, pagka nagpapatrol daw sila sa area na to, meron daw silang nararamdaman babae
na pumapasan sa balikat. Si Ryan tila mapapasubok sa dulong bahaging ito ng impounding area. Ang pinakakinatatakutan ditong pwesto kung saan ang ilan sa mga sasakyang nakaparada na aksidente. I know it's somewhere around here. Ang itim na van na to, na kung saan na rin daw to nilipat dito sa impounding area. Lagi raw din may nagpaparamdam, feeling nila baka yung driver daw. Kanina nung bago ako lumapit, medyo okay pa ako eh. Pero ngayon na lumapit ako dito sa van, parang medyo wild na yung pakiramdam. May vibe na hindi nakakatuwa. Sa lahat ng stations na pinuntahan natin, itong auction area yung pinaka may vibe na hindi ako natutuwa. Nung pumunta ako dun sa van, sa auction area, dun ako medyo naka-feeling of uneasiness lang. Mostly doon kasi sa mga lugar na yon, imprints na lang. So yung mga presence kasi ng mga ghosts na sinasabi, ilan na lang yun nandito eh. Gaya nga ng sinabi niyo, could be remnants, could be whatever. Pero out of all the stations, itong pangatlo ko yun yung pinaka hindi ko nagustuhan. Sa pag-asang matahimik ang mga di umano'y pagala-galang kaluluwa sa impounding area. Si Mary at ang mga security guard nagsagawa ng cleansing. Ang ginawa po natin ngayon ay nagpatawid po tayo ng mga kaluluwa, yung mga nais pong tumawid. So yung mga gusto naman din po magpaiwan, maiiwan po talaga yan kung ayaw po nilang tumawid. Yung mga ganyang cases ng mga orb, normal naman siya na nangyayari, lalo sa iba't ibang klase ng camera. May ilaw sa lugar, nag-create siya ng heat. Yung heat na generate nila, nag-create ng air current na nakakapag-attract din ang alikabok. Pag madilim, doon lumalabas yung mga kaluluwa, mga espiritu, and doon rin lumalabas yung mga takot natin. Siguradong maapektuhan yung mga gwardiya dahil andar yung fight or flight response nila eh. Sa mga pumupunta po ng impounding natin, wala ho sana ho silang dapat katakutan. Sabi nga sa linya, mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Natututo ako about the place, mga kwento nila sa lugar. I would say na aside from the paranormal experiences na may experience mo when you go to places like this, a big part of it rin is learning about the history. Ang malalagim na alaala, sana dito na lang sa lupa maiwan para ang paglalakbay ng mga nasawi at ang kanilang mga kaluluwa matiwasay. Mahilig ka ba sa mga antique? Iba kasi ang ganda ng mga ito. Classic at sumisimbolo sa ating sining. Meron pang historical value. Ngunit matagal ng kwento-kwento na ang ilan sa mga lumang gamit tila hindi raw maiwan-iwan ng mga dating may-ari kahit sila'y patay na. Kadalasan nangyayari yun sa gabi. Marami sila dito. Na may nakaupo doon, mayroon dito. Ramdam mo na, parang may nakatingin sa'yo. Parang may kumakalampag sa loob ng kabanit. Tumitingin ako sa lang. Yun yung babae na yun na parang bugto yung mata. Pag malapit na po akong bababa sa hagdan, babae lang po nakita ko. Parang wala siyang ulo. May umiiyak, may sumisigaw, may dumadaing. Ano kayo? Ang sakit sa ulo talaga. Sakit.
Sikat sa mga kolektor ang antique shop na ito sa Quezon City na binuksan taong 1990. Dito kasi nakapwesto ang samut-saring mga nagbebenta ng mga antigo. Sa second floor, makikitang hile-hilera ang mga stall kasama na ang antique shop ni JB. Ito, pinakaluma ito na cabinet turntable, mga 50s. Yung iba dyan kasi namatay yung mga magulang nila. Tapos mga bata walang hilig eh. Pag nabinta yung bahay, binibinta nila mga gamit. Pero madalas daw na may kakaibang nararamdaman dito. Minsan mayroong mga boses. Paniniwala ni JB, ang ilan sa kanyang mga ibinibentang gamit may lamang espiritu. Gaya ng vintage doll na ito na pinangalanan niyang baby girl. Nabili ko yan sa isang bahay eh. Nasabi sa akin na may laman ng espiritu ng bata. Kaya matapang daw yung mukha. Mabait naman daw. Nilagyan ko siya lagi ng pagkain para matutuwa siya. Tapos ito pumaypay niya. Sabi ko na lang sa kanya, bantayan mong stock ko. Ka pa ba uwi? Sige, mauna ka na. May naayos pa ako eh. Wala na ako. Okay, ingat ka. Matagal kong hindi siya napapansin kasi minsan busy rin ako eh. Nag-tatampo siguro. Magpapatay ko ng ilaw. Ramdam ko na kagad, may ibang espiritu na nasa tabi mo. Huwag niyo na akong hintayin, ha? Maris? Maris ka ba yan? Miss? Miss, anong ginagawa mo dito? Ano ako dito, yung agimat may dasal yun. Protection lang din naman sa mga masamang espiritu. Habang ipinapakita ni JB ang itinuturing niyang proteksyon, may nahagip na ibang boses ang kamera na parang may sinasabi, pakinggang mabuti. Mas, okay ang pakiramdam ko. Sa tapat ng tindahan ni JB, may isa pang antique stall. Na pagmamay-ari naman ni Maris. Sa sandamakmak na mga nakadisplay sa kanyang antique shop, ang kahoy na aparador na ito na may salamin, ang sadya raw mahiwaga. Tinitingin ko dito kung may tao, wala naman. Yun yung babae na yun na parang bugto yung mata, parang galing sa iyak. Malungkot siya, parang may gusto siyang nanghingi ng tulong. Ayan na, tumitingin lang din, parang ganun lang, ordinary lang mukha niya. Hindi niya nakikita. Ayan na. Hanggang ang di umano'y babae sa aparador nagiging agresibo. Parang biglang hinihila, parang pinaglalaroan. Pero maliban sa babae sa aparador, may iba pa raw nagmamasid sa kanya.
Ako pa lang yung magbubukas. Parang may naghihintay na anak siya sa mismong hagdan. Ang hinala niya, ito raw ang mangangalakal ng lumang gamit na si Rex. Nakamakailan lang namatay. Ginulat mo naman ako, Rex. Akala ko multo na. Bago naging antique shop, ang ikalawang palapag ng building, dating boarding house nung dekada 90, kung saan daw labandera dati si Marites. Ito, ginawang kwarto-kwarto nga, ma'am. Siguro nasa 30, pati sa taas. Noon pa man, meron na raw mga tila maliligalig na kaluluwa sa palapag na ito. Hindi naglalaba po ako. Kinausap ko siya, huwag mo naman akong takutin. Hanggang taong 2000, ang mga dating kwarto tinanggal at ginawa ng stall ng mga antique shop dahil wala ng mga nagre-renta kung saan siya dating naglalaba. Si Mato, naglalako na lang ngayon ng pagkain sa mga stall owner. Bili po kayo suman? Ate? Ate, bili kayo suman? Ate? Babae lang po nakita ko. Wala siyang ulo. Sa kalagitnaan ng interview kay Mato, may nai-record na tunog ang aming kamera na para bang may umihip malapit sa kanya. Gayong wala namang bukas na bintana kung saan pwedeng pumasok ang hangin. Pakinggang mabuti. Sabi ko, alam, yan na. Sabi ko, inikilabutan po ako para may tumatabi po sa tabi ko. Ngayon po, ma'am. Nilalamig po ako na parang inaakbayan niya ako. Si Marites ay hinala kung sino ang nagpaparamdam sa kanya. Yung GRO nga na nilalabang ko rin. Si Carol! Sige ka na! Tumakbo naman po ako, tinignan ko, wala. Carol! Sandali lang! Ano ba nangyari sa'yo? Teka! Ano yan? Ano ba nangyari? Sabi ko, sumusuka ng dugo. Gusto pa nga po nila akong sumama. Sabi ko, ay hindi ako pwede. Para akong, hala, hindi ko malang sinamahan. Sa kinabukasan niya, sabi na, patay na. May laman ba talaga ang mga antigo rito? Habang lumilibot ang aming team, may nahagip ang CCTV camera na parang aninong lumutang sa hallway. Ano yan? Nawala. Para mag-imbestiga sa di umano mga pagpaparamdam. Sa araw na ito, ang customer nila sa antique shop, ang paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Si Ed walang kahit anumang impormasyon kung ano sa mga gamit sa antique shop. Ang pinaniniwalaang may laman na espiritu. Meron po bang pangyayari na parang may biglang gaganon sa inyo dito? Bakit po, nung in-interview po ako, may umano sa akin. Sabi ko, alam, yan na. Sabi ko, inikilabutan po ako para may tumatabi po sa tabi ko. Ngayon po, ma'am. Gamit ang lumang aparador na may salamin na ayon kay Ed, maaaring maging portal ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Sinubukan niyang kausapin ang mga di umano nagpaparamdam. Ano ang nakikita mo ngayon, te? Babae po talaga nag-aamis sa akin. Sumukha po siya ng dugo. Nakita ko po yung babae. Siya po. Na siguro ang edad po niya is mga 25 pataas. Malalim yun dito. Medyo matangos yung ilong, pero malalim yun dito. Yung dito naman niya, medyo maitim. Tapos, galing ni Sir E. Nais kita na makausap. Ano ang pangalan mo? Limpa. Dalawa yung binibigay niyang pangalan. Parang Minerva. Nung pihitin niya ang kanyang paranormal device na kung tawagin naman
portal for spirit box. Ang isa sa mga bumbilya sa loob ng stall ni JB, kahit pa hindi dapat umilaw, Biglang may gumalo sa ulo ko eh. si Ed nagdesisyong mag-isang kausapin ang sinasabing matanda. Ang kasunduan niya sa mga staff, kung sakaling malakas ang puwersa, papatunugin ni Ed ang kanyang Tibetan singing bowl. Merong ano eh, biglang humawak ng paa ko. Ramdam ko yung, as in, dakot niya yung dito ko. Gantong mata yung nakatingin sa akin kanina. Si Ed, sinubukan muling kausapin ang mga di umano nararamdaman niya sa paligid habang mag-isa siya sa second floor. May sabay-sabay na sumisigaw sa tenga ko. Sakit sa ulo, sobra. Sir Ed? May umiiyak, may sumisigaw, may dumadaing. Ano kayo? Ang sakit sa ulo talaga. Sir Ed? Sir Ed, May bulong ng pangalan, sabi Maris, Maris, Maris. Meron ka bang kilalang lalaki na nagkaroon ng connection sa'yo na namatay na? Ay, upo. Ang tinukoy ni Maris, ang dating mangangalakal ng lumang gamit na si Rex. Nung binanggit ko na nakatingin. Dahil gusto niya makapag-participate doon sa communication, bigla siyang nag-pop out dito in a form of orb or light. Samantala, sinubukan ng aming team na hanapin ang pamilya ng dating may-ari ng aparador. Natagpuan namin sila dito lang din sa Quezon City. Pamilyar po ba kayo sa aparador po na to, sir? Yes po, binenta ko po siya sa antique shop. Ang aparador, pagmamay-ari ng great-grandmother ni Rondi na si Lola Concepcion. Family heirloom po siya. Kasama na po nila po yun. Bedridden na po siya nung inabot ko po. Meron na po siyang laging kasama na nag-aalaga po sa kanya. May pamilyar na pangalan silang naaalala sa mga nag-alagang kasambahay noong may sakit pa ang kanilang lola. Kaya lagi po niyang tinatawag yung nung time na yun yung pangalan na Nympha at saka Minerva po. Kaparehong mga pangalan na tila narinig ni Ed sa kalagitnaan ng kanyang paranormal investigation. Dalawa yung binibigay niyang pangalan, parang Minerva. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Nympha. Hanggang noong 1996, sa edad na 96, si Lola Concepcion namatay. Kung sa lola ko po, ay hindi naman po kasi yun ang name niya. Baka hindi naman po siya yung may attachment do sa aparador. Baka po yung Nympha or si Minerva, yun po yung may personal attachment. Ipinakita ng aming team kay Maris ang litrato nito. Matanda. Parang ito yatang nakaupo. Kasi yung buhok niya medyo maiksi. Si Rondi, muling pinuntahan ang antique shop kung saan niya ibinenta ang lumang aparador. Na baka dahil sa gamit, parang ayaw niya ipabenta. Yung ganyan, mahal-mahal niya yung gamit. Pasensya na po siguro kung naibenta ko po ito. Pinagdadasal ko rin po yung medyo na-attach din po na nakaluluwa po na dito sa aparador. Wala man dapat ikatakutan niyo sa mga lumang gamit or antique. Multo naman is
kanya-kanyang pananaw. Kapag ka pinalayas mo ng spirito, tapos na ang kwento. Para po sa lahat ng mga natatakot sa haunted objects, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bawat lumang gamit, may naiiwang enerhiya at kwento tungkol sa mga dating nagmamay-ari nito kahit wala na sila rito sa mundo. Sa bayan ng Candaba, Pampanga, may isang pamilya na nagiging madalas daw ang gulo, away at hindi pagkakaunawaan. At ang itinuturo nilang sumisira sa kanilang pagsasama, mga nanggagambalang nilalang sa kanilang tahanan na di umano dumedemonyo sa kanila. Ang nagpapabigat sa dibdib sa ilaw ng tahanan ng pamilya Macapagal na si Gloria, ang kaliwat kanang gulo na umusbong sa pagitan nila nitong mga nakaraang linggo. Nalilisik yung mata niya. Para kakakong sinasapian ng demonyo. Mga bayaw ko, hindi kami maalis magkasundo. Paniniwala nila, hindi ito simpleng pagtatalo-talo. Magbuhat nung nagpakita nga yung maitim na lalaki. Yung mga anak ko, nagka-demonyo na yung mga utak nila. Sa bahay at pamilya raw kasi nila, may nakikitirang demonyo. Titigan pong maigi ang litratong ito. Pagka-zoom ko dun sa isang picture, nakadungaw po siya sa bintana. At meron pa raw itong mga kasamang nanggagambala. Parang nandito siya. Patingin lang siya, nalilisik ang mata niya. May demonyo rin ba sa inyong pamilya? Dalawang dekada nang nakatira ang mag-asawang Gloria at Lot kasama ang 12 nilang mga anak sa compound na ito sa Candaba, Pampanga. Ang kanilang pamilya ginagambala raw ng isang itim na lalaki. Madaling araw nitong Setyembre, nung naalimpungatan daw ang manugang ni Gloria na si Raika. Nagsiyar po ako nun. Pagbalik po sa kwarto, umiga po ako nun. Kalahati ng katawan ko, di ko maigalaw. Ang di umano, itim na nilalang, matagal na raw nagpaparamdam kay Ron. Umihi po ako. Pagpasok ko po, meron na po akong naaninagan. Guys, twice po kami. Pula-pula yung mata. Ang pang-10 anak ni Gloria na si Marjorie, minsan na rin daw ginambala ng itim na nilalang. Ginagalaw ko po yung buong katawan ko, hindi ko magalaw. Parang may nakadagan po sa akin. Pero pinagdidiinan ng pamilya na hindi lang guni-guni nila ang lahat. Ang itinuturo nila kasing malademonyo sa kanilang bahay, kanila raw nalitratuhan. Tinignan ko lang po yung LED lights na nilagay ko dun sa harapan. Tinig ko po yun ng 2 beses. Pagka-zoom ko dun sa isang picture, parang nakadungaw po siya sa bintana.
titigang maigi. Noong time po na tinik po yun, walang kalbo dito sa amin. Tapos wala pong tao dito. Pag in-enhance mo yung yung picture, nag-i-stand out talaga siya. Highly unlikely hindi siya edited. Yung vibrance niya, yung darkness, pati yung parang noise niya, consistent doon sa everything else in the photo. Definitely, merong bagay talaga doon na sumilip or nagpakita. Pagkagat ng dilim, ang 3 kwarto sa 2nd floor, madalas daw bakante. Ang magkakapatid kasing dating natutulog dito, mas piniling magkakatabi na lang na matulog sa kanilang sala. Si Marjorie, hanggat maaari, niiwasan na raw ang kanyang kwarto sa 2nd floor. Lalo't hindi lang daw ang malademonyong nilalang ang nagpaparamdam sa kanya roon, pati na raw ang isang black lady. Nung i-interviewin sa kanyang kwarto, kapansin-pansing takot na takot siya. Nilalambot po ako, nanginginig. Ano yung nararamdaman mo? Nilalamig yung kamay ko na nanginginig. Ngayon na nagluluha ako. Bakit? Parang mabigat kasi. Parang nandito siya. Kwento mo naman. Kaya mo Pipilitin ko ba? Sa kalagitnaan ng interview kay Marjorie, muli siyang natigilan. Kailan yung una experience mo dito sa Wait lang po. Ano? May gusto po kong titigan. Pwede mong, huwag mo siyang titingnan. Pwede mo siyang ituro kung saan. Ayoko. Wait lang po. Mabigat. Wait lang. Okay. At nung kumalma na siya, ikwinento niya ang nakakapanindig balahibo niyang karanasan habang nagre-review gabi nito lang October 6. After po nun, umiyak ako. Nung lalambot po ako, masakit yung ulo ko. Pero ang ikinababahala ng ina ng tahanan na si Gloria, mula nang halos patayin na raw sila sa sindak ng malademonyong nilalang at ng Black Lady, bumigat at nagkagulo-gulo na raw sila. Nariyang nag-away ang pang-anim na anak ni Gloria na si Mar at ang isa nitong kapatid. Hindi na namin maipaliwanag kung ano talaga yung reason eh. Kaya ang mag-anak nagdesisyong paalisin sina Mar at ang kanyang pamilya. Nag-decide yung ate namin na mas magandang maghiwa-hiwalay na kami. Ang mister naman ni Gloria na si Lot na diagnosed noong 2021 ng Alzheimer's disease. Pero sa loob ng 3 taon, kamakailan lang daw ito nagsimulang maging bayolente. Nalilisik yung mata niya. Para kakakong sinasapian ng demonyo. Yan! Sino kausap mo? Yan! Ano sa'yo, Lot? Aray ko, bitawan mo ako, nasasaktan na ako. Ano sa'yo, Lot? Sino yan? Ako na! Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Habang ang bunsong anak naman ni Gloria na si Ron, hindi rin daw nakokontrol ang sarili at napagbubuhatan pa ng kamay ang kinakasama nitong si Raika. Kausap mo, ha? Pinakita ko naman po sa kanya. Na-follow lang po sa magandang babae sa Facebook. Kapal talaga ng
na ako yung akin eh! Wala akong kinakausap, ha? Wala akong ibang kinakausap! Naglalaro lang ako, ha? Blankong-blanko po yung utak ko. Dinodemonyo tayo dito sa bahay. Ang pilit namang nagbibigkis sa kanila sa kabila ng lahat ang kanilang ate na nasa New Zealand, si Michelle. Ako na lang po yung nagsakripisyo na mag-abroad para guminhawa. Dahil sa kanyang pagpupursige, nabili niya para sa kanyang pamilya ang lupang kinatitirikan ng kanilang kubo noon. Pero paniniwala ng pamilya ang swerteng tinatamasa ni Michelle dahil daw sa isa pang nilalang na tumira rin sa kanilang bahay. Isa namang batang itim. Minsan, nag-uugas ako ng plato. Kinakalabutan na. Ngunit ang pinaniniwalaan nilang swerteng dala ng batang itim, tila kinontra raw ng kaguluhang dala sa kanilang pamilya ng di umano, demonyo at black lady. Magbuhat nung nagpakita nga yung maitim na lalaki, nagka-demonyo na yung mga utak nila. Kaya raw nakipag-ugnayan si Michelle sa aming programa. Ang pakiusap nila, mapuntahan sila ng psychic na si Ana de la Cruz. Ito bang bahay na itong pupuntahan? Ang ayos ng bahay hindi maganda para sa akin. Yung taong positive, pag napunta dyan, mag-iibang pakaramdam niya. Hello po, magandang gabi po. Si Ana na unang kinausap ng masinsinan ang mga miyembro ng pamilya na naroon. Ikaw negative ka, tigas ng ulo mo. Ikaw isa ka pa, mayabang ka, wala ka sa lugar. Diba? Si ate iyakin, pero palaban, ikaw maldita, ilulugar mo. Ikaw naman pagiging isip bata mo, ha? O, Nay, tara, pasok tayo sa loob. Sino natutulog dito? Kami po. O, nagkakasundo ba kayo mag-asawa dito? Hindi. Nandito yung aninong malaki, tinitignan ka. Pumatong nga sa kanya. Kasi nga, malakas ang negative mo hanggang dito eh. Babae, nandito siya eh. Uy, yoko na. Ito siya oh. Gumaganon siya. Yung babae na to, naglalakad to, iniintay niya muna na hindi siya makita nung aninong itim kasi matapang yung aninong itim. Kasi gusto nung aninong itim, siya yung mag-stay dito. Si Ana nag-ikot mag-isa. So, nandito, may mga aninong itim, mga bata. Gano'n ito kataas mo sa akin? Yung bata ganyan. Pero ito yung malaki, nandito siya. Nalilisik ang mata niya, nakatingin lang. Nandito siya sa hagdan. Sasaktan ko daw ba siya? Hindi ko pa ako ikaw sasaktan. Habang sinusubukang kausapin ni Ana, ang Bumanoy itim na bata biglang ayaw niya mag-ano eh. Pinipilit kong umano sa akin, ayaw. Kagalit daw yung aninong itim. Sa kwarto naman ni Marjorie, di umano, nakita ni Ana ang babaeng umiiyak. Hingi lang daw po siya ng dasal. Para bang pinatay siya? Pinatay? 3 lalaki? Hinagis ako. Yun ang sabi niya. Sabi po. Hindi ko sinasabing totaling aalis siya. Kung hindi magkakaisa yung pamilya sa loob ng bahay. Yung kasi ang humahatak sa kanya para pumasok uli sa bahay.
minabuti ng pamilya na pabendisyonan ang kanilang bahay. Para makaiwas sa influence ng evil spirits. Unang-una, love one another. Second, kailangan si God ang pinakasentro sa buhay. Sa puso, personal man, o sa inyong pamilya. Third, si God mismo ay inilagay niyo sa sentro ng inyong family circle. Ngayon na bless yung bahay namin, sana magiging okay na yung bahay namin. Wala nang manggagambala sa amin. Lahat tayo pare-parehong may nilalabanang mga demonyo sa ating mga sarili at kahit pa sa loob ng ating mga pamilya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.